maaari kang makatanggap ng gantimpala. Kasi pagsamba. Paggawa ng kabutihan, pag-alis ng mga dumi sa daan, paglinis ng masjid, o ano pa mang mga gawain na kabutihan. Kung siya ay kaibig-ibig para kay Allah, maganda siya para kay Allah, siya ay pagsamba. So dahil siya ay pagsamba, magkakaroon ka ng gantimpala kung ginawa mo siya. Ang paniniwala kay Allah Ta'ala at sa lahat at sa kanyang mga propeta. Nagugustuhan ba siya ng Allah? Naam, nagugustuhan siya ng Allah. So dahil siya ay nagugustuhan ng Allah, siya ay pagsasamba. So dahil siya ay pagsasamba, makakatanggap ka ng gantimpala mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magkakaroon pa man, ang gantimpala o ang pagsasamba ay meron siyang dalawang kondisyon para maging katanggap-tanggap kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano yung dalawang kondisyon? Para maging katanggap-tanggap ng ating gawain. Naam, sabi ni Brother Ali, ikhlas. Naam, yan yung ikhlas. Niyya, al-ikhlas. Pangalawa? Mutaba'a. An-niyya, ang kahulugan ng niyya, intensyon. Dapat ang intensyon natin ay para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi para sa tao. Hindi para magpakitang tao. Dapat para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganon din dapat mutaba'a. Dapat alinsunod sa kapamaraanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun ang dalawang kondisyon para maging katanggap-tanggap ang ating pagsasamba, ang ating kabutihan na ginagawa para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, mga kapatid sa Islam, ang lahat ng ito ay tinuro sa atin ng Islam. Sahih? Kaya naman ang ating Islam ay, ang ating pananampalatayang Islam ay syumuliya. No? Syumuliya. Nasakop niya ang lahat. Okay, sabi dito sa aklat, annaha tanawalat kullal qadaya allati biha tastaqimu hayatan insan. Ganon din. Ang ating pananampalataya, ang ating relihiyon, tinuro din sa atin kung paano maging tuwid, maging tagumpay, maging masaya ang ating buhay. Tayyib. At ang kasiyahan, mga kapatid sa Islam, ang pinaka-ulo ng kasiyahan is tauhid. 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 Katulad ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ang mga silang naniwala o mga silang mananampalataya at hindi nila hinaluan ang kanilang pananampalataya ng zulm. Zulm. Anong kahulugan ng zulm? Zulm. Zulm. Dito sa aya na ito. Pagsasamba ng maliban kay Allah. Naam, barakallahu fiik. Tama. Ang zulm sa aya na ito, ang kanyang kahulugan ay shirk. Shirk. So sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang mga mananampalataya at hindi nila hinaluan ang kanilang paniniwala ng shirk, ulaika lahumul amn. Sila ay mayroong mga kaligtasan. Wahum muhtadun, at sila ay nasa tamang landas. Wallahi mga kapatid sa Islam, ang tunay na kasiyahan ay ang pananampalataya sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid. Tauhid. Na kung saan ang isang alipin, kapag ka nasa kanyang puso ang tauhid, wala siyang kinakatakutan. Wala siyang kinakatakutan. Kasi Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kasama niya, ang nasa puso niya. Pero kapag ang isang tao wala sa kanya ang tauhid, hindi siya magiging masaya.
Kasi bakit? Puro takot yung nasa puso niya. Kaya pansin nyo minsan doon sa atin sa Pilipinas, dadaan lang sa malaking puno, mag-aalay. Natatakot na baka tamaan tayo ng sakit, no? Tamaan tayo ng malas, o makaakyat ng bundok, mag-aalay na naman. Kahit kanino na lang, kahit sino na lamang, kinakatakutan nila. Bakit? Wala yung tauhid sa puso nila. Walang tauhid sa puso nila. Katulad ng sinabi ni Sheikh Rabi' al-Madkhali, ang isang tao na wala ang tauhid sa kanyang puso, darating yung araw, kahit anino na kakatakutan niya. Allahu Akbar. Ngunit mga kapatid sa Islam, ang isang alipin kung nasa kanya ang tauhid, paniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang kinakatakutan. So dahil wala siyang kinakatakutan, maluwag yung kanyang puso, masaya siya, wala siyang kahit na anong problema dahil alam niya sa kanyang sarili na ang lahat ay nasa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban pa doon mga kapatid sa Islam, ang pananampalataya sa kaisahan ng Allah Ta'ala ay nagbibigay ng barakah. No? Katulad ng sinabi ng Allah Ta'ala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzabu fa akhadhahum bima kanu yaksibun." Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung ang mga nasa qura, no, kumbaga malayo na sila sa bayan, kung sila ay naniwala lamang sa kaisahan ng Allah Ta'ala at nagkaroon sila ng pagkatakot kay Allah, la fatahna alaihim, bubuksan namin para sa kanila ang baraka. Kapag kasi sinabi nating baraka, ano ang kahulugan? No, parati nating naririnig, Allahumma barik, barakallahu fi. Ano ang kahulugan ng baraka? Biyaya. Sabi na ating mga ulama, ang kahulugan ng biyaya na ito o ng baraka na ito yung pagpapanatili sa kabutihan at nawa ay dagdagan pa sa iyo ng Allah. Ay lagi nating sabihin, no? Lagi natin siya sabihin sa ating kapatid. Halimbawa, namangha ka. Isa rin ito sa mga dapat din talagang sabihin kasi yung al-ainu haq. Evil eye, alam niyo evil eye? Ang evil eye, totoo. Totoo ang evil eye. Nagugulat ka na lang bakit ang isang tao minsan nasa magandang pangatawan, magandang guwapo kumbaga, at wala siyang sakit, pero magulat ka na lang, biglang mamayat, maiba yung itsura. Ganon din sa mga mayaman, biglang maghirap. Kasi bakit? Ang evil eye ay totoo. So, isa ito para maiwasan natin yung evil eye. Halimbawa, namangha tayo sa kapatid natin, sabihin natin sa kanya ang Allahumma barik. Na? Pagpalain nawa sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun mga kapatid sa Islam, sabi ng Allah Ta'ala, kung ang mga tao na malayo na sa bayan ay naniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at natakot kay Allah, la fatahna alaihim barakatun minas sama. Bubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila ang biyaya sa kalangitan at sa kalupaan. Ngunit, ang mga taong ito ay hindi nanampalataya at hindi natakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, paano bubuksan ang baraka, ang biyaya sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganoon din sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ang sino man nagkaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, papadaliin sa kanya ng Allah ta'ala ang lahat. Wa man yattaqillaha yarzuqhu min haythu la yahtasib. Ang sino mang nagkaroon ng takwa, ng takot kay Allah, bibiyayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga biyaya na hindi niya inaasahan. Tayyib, so mga kapatid sa Islam, ang pananampalatayang Islam, ang aqida natin ay syumuliyya.
No? Tinuruan din tayo kung paano maging tastaqim hayatul insan, kung paano maging matuwid, maging masaya yung ating buhay. Ganon din mga kapatid sa Islam, katulad ng sinabi ng may akda, annaha ahatat bil insani kulli min hina wiladatihi hatta wafatihi. Ang ating relihiyon, ang Islam, ay tinuro din sa atin. Tinuro din sa atin ang lahat, maging ang kalagayan ng isang bata, ng isang sanggol, bago siya ipinanganak. Tinuro ito sa atin ng Islam, kung saan siya nagsimula. Tama? Katulad ng nabanggit sa hadith, 40 days, siya ay, sino nakakaalam ng hadith? Siya ay nutfa, isang tubig, malapot na tubig. At pagkatapos ng 40 days, siya ay magiging laman. At pagkatapos ng 40 days, darating sa kanya ang anghel, iihipan na siya ng kaluluwa at isusulat sa kanya hanggang kailan siya mabubuhay, ano yung kanyang mga biyaya, siya ba ay maging masaya, at iba pa. Tinuro ito sa atin ng Islam. Ganon kakompleto ang pananampalatayang Islam. Bal qabla wiladati wa ba'da wafatihi. Ganon din. Pagkatapos ng ating kamatayan dito sa mundo, saan yung hahantungan natin? Tinuro din ng Islam. Ang isang tao kapag siya ang namatay, maiiwan ang lahat. Ang kanyang trabaho, ang kanyang kayamanan, ang kanyang pamilya, asawa, anak. Hindi yan sasama sa loob ng libingan. Ano yung tanging sasama? Yung ating kabutihan o pagsasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun lang. Tinuro ito sa atin ng Islam. At pagdating doon sa libingan, ano yung mangyayari? Hindi ba't sinabi din sa atin na mayroong malaika, dalawang malaika na bababa sa libingan at tatanungin tayo, man rabbu, man nabiyo, madino. Tinuro ito sa atin ng Islam. At kapag dumating na yung oras ng paghuhukom, tatayo ang lahat sa mahsyar. At ang araw ay, anong tawag dito? Dangkal? Isang dangkal? Isang dangkal. Ganun nakalapit yung araw. At tatanungin ang bawat isa sa atin sa kanyang mga ginawa. May paraiso, may impyerno. Sinabi ito lahat sa atin ng pananampalatayang Islam. Shumuliya. Shumuliya, kompleto, nasakop ng Islam ang lahat. No? Ganon, kadakila o kaganda ang ating pananampalataya. Alhamdulillahi, thumma alhamdulillah. Pasalamatan natin Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ay kabilang tayo sa relihiyong ito, ginabayan tayo ng Allah ta'ala mula sa kadiliman hanggang tungo sa liwanag ng Islam. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Siguro hanggang doon na lamang. Allahu a'lam bis-shawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.